si Kapunan. Boss Bads, yan yung bittersweet para sa mga DDS. Kahit alam mong gusto mo ng madaming tao na mamuno na siya, pero yung delikadesa at prinsipyo, nandun pa rin sa kanila. By the kasi mga Duterte. Yeah. Correct. Di ba? Kahit gusto na natin na presidente na sana si BP Sara, pero sila pa rin. Sabi pa rin ni BP Sara, hindi. Papansin yan si Kapunan kaya ginagamit si BP Sara para mapansin ulit, tumatanda na kasi. Miyembro din pala ng Bendalo Bar of the Philippines tong si Kapunan. Yan. Lol. So kung ayaw nyo sa 16 na boto, sige kahit 16 na lang. O tama, pabor ako dyan. 16 na lang kung ayaw nyo lang 16. Wala ba na kwento sa si Marcoleta about dun sa members ng INC na Tiwalag? Wala po. Hindi po siya chismoso. Hindi po siya chismoso katulad nyo. Negative 15 rating na amo nila, wag na ipilit. Yun na nga, tuwan-tuwa sa Sherwin na posible siya yung gawing standard bearer, di ba? Kaso negative 15. Yung endorser mo, Sherwin, tuwan-tuwa ka, di ba? Kung posibilidad, pwede kang endorse ng presidente ng Pilipinas. Ang problema, negative 15 yung mag-endorse sa'yo. Ano makikita mo sa endorsement ng negative 15? Sarili niya nga. Sarili niya nga, hindi niya mapataas, ikaw pa. Sara Sayad. Ayan na naman kayo sa mga Sara Sayad teka muna, basahin ko muna. Sobra naman kayo. Hindi ko gustong agawin posisyon ni BBM. Ang gusto ko lang makita ng tao kung gaano kawalang hiya ang Pangulo. Sagot namin sa sayad mo, wag mo kaming ginagawang tanga kasayad. Walang kwenta yung sagot mo, Berta. Alam mo, ang lalim no sinabi ni Bibi Sara Kung hindi mo naunawaan, Berta, kawawa ka talaga. Nakakaawa talaga sila, no? Bugok no? Yun lang ang alam nila. Tanga ka, may sayad ka, tatay mo karton. Naawa. Ngayon, nare-realize nyo, di ba? Yung mga Duterte supporters, nare-realize nyo kung gaano nakalayo. Kung gaano nakalayo yung utak ninyo sa mga katulad ni Berta, no? Na maawa na, wag niyo na pong tanggalin. Maawa na lang po kayo diyan sa mga katulad ni Berta. Kasi kawawa po talaga sila Nakikinig po sila. Ganito po 'yan. Yung paniniwala po, ito katotohanan, you cannot give what you don't have. Hindi ka pwedeng magbigay, halimbawa, pwede ka ba magbigay ng pera kung wala ka namang pera? Yan po, si Berta po, yung mga katulad ni Berta, yan po ang patunay na wala talaga maibigay sa kanilang husay. Walang talino na ipapasa sa kanila yung kanilang mga vlogger. Biruin mo, sabi ni Sayad, ganito. Ganyan lang po sila, Sayad. Tayo, tinatawag natin BBM si BBM. Pero, nababanatan natin siya. Sila, tanga si Sayad. Yun na yung banat nila kay BP Sara. Nakakaawa. Maawa po kayo, kaawaan nyo po. Kasi nakikinig sila sa, di ba? Nakakaawa po talaga. Habang ang mga Duterte supporters patalino ng patalino sila, ganyan pa rin po. Tanga, may sayad si BP Sara. Naawa. Nakakaawa. Swerte nyo. Kayo, eto, sa totoo po, bakit po kayo swerte nyo? Hindi nyo po alam. Nakikinig lang kayo pero hindi sinasadya, tumatalino po kayo sa pakikinig sa mga matatalino. Ganyan po ang pag-aaral sa universidad. Kaya po natututo yung mga tao. Kasi yung mga nagtuturo sa universidad, magagaling. Upo ka lang, hindi ka magre-recite. Upo ka lang maghapon. Hindi nyo na, ganun po yung pagtalino, yung proseso po ng pagtalino.
hindi nyo namamalayan. Parang ano yan, parang nagtanim ka ng puno. Hindi mo namamalayan, lumalaki na po yung punong tinanim mo. Dilig ka lang ng dilig. Hindi mo namamalayan, "Uy, isang taon na. Uy, mas matangkad na sa akin yung puno." Ganun po. Kayo po, napakaswerte ng mga Duterte vloggers, lalo na po yung mga Duterte supporters. Lalo na po yung mga Duterte supporters. Wag na po tayo baka sabihin, wala akong pakialam kung mayabangan kayo o hindi sa akin. Pero ito po, napakaswerte po ng mga Duterte supporters na nakikinig sa mga Duterte vloggers. May mga Duterte vloggers din naman na mahihina utak. Pero mas marami po yung magagaling na Duterte vloggers. Lalo na po sa mga nakikinig kay Badong. Sa totoo lang po, hindi nyo po namamalayan para kayong puno, hindi nyo namamalayan na tumatalino na pala ako, ang galing ko na pala mag-isip. Totoo yan. Kasi ganun po sa pag-aaral sa ano, ganun po sa pag-aaral ng kolehiyo. Ganyan po. Hindi namamalayan, pumapasok lang yung mga estudyante. Bakit po yung mga nag-aral ng kolehiyo, mas matalino po kahit hindi po sila magyabang, mas matalino po sila kaysa sa mga hindi nakapag-aral? Ano po meron? Propesor sa kolehiyo, yun po ang pagkakaiba. Nagiging confident ka dahil tumatalino ka. Kaya mas marami sa mga Duterte supporters, mas confident po sila makipagdiskusyon. Kasi totoong diskusyon yung sinasabi nyo. Eh dito papasok, wah! Si Sara Sayad, tanga kasi. Putang na, anong argumento yun? Tanga kasi si Sayad. Hindi tayo naggaganon. Makinig kayo sa vlogger nila, ganyan din. Tatay niyong karton! Ay! Tatay niyong karton! Oh, di ba? Oh, nagtaka pa siya, oh. Si Kainaro talaga tumatalino mga DDS. Opo. Di nyo ba naintindihan yun? Pumapasok kayo dito, nagmumukha kayong tanga. Nasaan na si Berta? Hiyang-hiya na siya sarili niya. Ang taas ng diskusyon ni Badong, sasabihin mo lang, tanga si BP Sara. Wala nang ibang sinabi. Tanga lang si BP Sara. Sanay po sila sa ganyan. Iiyak na mga DDS. Ang talino daw nila, iiyak na yan. Ba't naman kami iiyak? Matalino kami. Pinagtatawanan lang nga namin kayo. Dahil nga yan, parang ganito po. Yung mga DDS supporter, yung mga Duterte supporters po, para po silang nag-enroll sa pamantasan sa university. Yung mga vlogger naman po sa kabila, yung mga supporter naman po sa kabila, para sila nag-enroll sa kinder. Tapos na ng high school yung mga yan, nag-enroll pa sa kinder. Kaya ang pinag-uusapan doon, tatay niyong karton! Ay! Karton ng tatay niyo! Mary Grace Beatos! Ay! Mary Grace Beatos! O paano niyo papaliwanag si Mary Grace Beatos? Hindi porkit hindi niyo kayang ipaliwanag si Mary Grace Beatos, hindi na rin namin kaya. Pinagtatawanan na nga namin kayo, ang taas na ng antas namin eh. Pagiging kolorum na ni Sherwin Gatchalian yung pinag-uusapan namin, kayo Mary Grace Piatos pa rin eh. Iwan na iwan kayo. Iwan ko sa inyo. Ang babantot ng mga pagmumukha ng pinaniniwalaan ninyo. Tignan nyo yung mga itsura ng mga pagmumukha nyo. Ang babantot. Mga kaawa-awa kayong nilalang. Hanggang ngayon yung ganyan. Paliwanag niyo si Mary Grace Piatos. Hindi namin pinapaliwanag si Mary Grace Piatos dahil pang grade 1 yun. Kolehiyo na kami. Parang, sila, natutuklasan nila. 1:1:2 pala. Ganun pa rin sila. Kaya, Mary Grace Piatos. Tatay mong karton!
Ay, kawawa naman. Hindi pa rin nila alam, pinahanap pa rin sa kanila, eh. Maniniwala sila, nauto kasi sila ng mga politiko, alam naman ng mga politiko kung sino si Mary Grace Piatos. Eh, yung mga follower, "Ay, oo nga 'no, hindi nila nilalabas si Mary Grace Piatos, dapat kasi ilabas nila 'yan. Kasi 'pag hindi nila nilalabas si Mary Grace Piatos, eh, talaga naloloko lang yang mga 'yan." 'Di ba? Parang mga uto-uto, papasok dito tanga si VP Sara, 'di ba? May sayad siya, 'di ba? Wala ba kayong ibang ano, "Tatay mo ka na." Sa sarap. Boss Bats, minsan nga pinapanalangin ng mga DDS na kahit onti lang, mawalan ng hiya yung mga Duterte para din sa kabutihan ng Pinas, pero may delikadesa talaga. Correct. Yan si Cayetano, mali siya, 'di ba? Kasi nahiya siya. Eh, kung ipinagpilitan niya lang yun noon, yung 12, yung sinabi ni Tito Soto na wala ng quorum, 12 na lang tayo, eh. Oh, eh, kung pinagpilitan niya ituloy, puwede palang ituloy yun. Puwede palang ituloy sana, eh, kaso 'wag niyo ng patulan, Boss Baz, babaw ng mga 'yan na wala tuloy tayo sa healthy discussion. Hindi, 'yun nga healthy discussion, eh. Pinamumukha ko lang sa inyo na ang layo po ninyo. Malayo po kayo. Kita niyo, nakuha pa nilang ipandayo yung utak nila, kapirasito na lang dumayo pa, eh. Kumbaga ganito lang payo ko sa mga dumadayo dito, tignan po ninyo. 'Pag kayo pandayo, halimbawa dadayo kayo ng basketball, eh, ano po sana kayo, yung magagaling sana talaga kayo para may laban kayo dun sa home team, 'di ba, yung mga dayo? Para pati yung mga maniwala sa inyo na dumayo 'tong mga 'to, ang gagaling, eh. Kaya papayag na magpatalo sa inyo, eh, putya. Pandayo ba yung utak niyo? Yang mga utak niyo, pandayo na yan? 'Wag na kayong dumayo, magkulong na lang kayo sa bahay. 'Pag ang kapiraso lang po yung utak niyo, 'wag na po kayong dumayo. Payo ko nga 'pag kapiraso lang utak, tango lang kayo ng tango. Isipin po ng kausap niyo, "Ang talino siguro nito, ang lalim, eh. Ang lalim mag-isip." Hmm. Hindi po kayo mapagkakamalan na Bugokski. Kailan ang balik ng session ng Senado? O, Chis Escudero, may tanong dito, Chis. O, 'di ba sabi mo, kaya ka ng Judas. Judas Iscariote, kaya ka ng Judas dahil gusto mo ng sesyon. Ilang linggo nang walang sesyon, Chis. Oh, ko-questionin ko na yung pag-traitor mo. Sabi mo, gusto mo ng sesyon kaya ka bumaliktad. Wala naman sesyon, eh. Niloloko mo lang kami. Hindi ko na naintindihan. Hindi ko na naintindihan. Parang hindi ko alam kung kinampihan mo na ako kay Naro, eh. Ulit. Ha, ha, ha. Yan ba matalino bago magpatawag ng formal na hearing, kailangan muna mabuo ang 17 member? Kay Naro, kinampihan mo na ako. Bakit ka kumampi agad? Anak ng tinapay naman 'to si Kainaro. Akala ko pa naman kalaban ka namin, yung pala kumampi ka agad. Oh, banat mo 'yan kay Erwin Tulfo. Hoy Erwin, binabanatan ka na kay Naro. Bakit daw kinakailangan mo pa ng 17-member composition ng BRC bago ka mag-session? Oh, binanatan mo agad? Ang bilis mo namang bumaliktad kanina lang kalaban kita, ngayon kakampi na tayo. Talaga naman 'no. Hindi niya rin naunawaan.
Hindi niya rin naunawaan na magkakampi na kami ngayon. Kay Naro, thank you, Kaya pinatutunayan mo lang na talagang napakahusay ko. Kanina lang kalaban mo ko, ngayon kakampi na kita, eh. Ha? Sabi siguro ni kay Naro ngayon, wala nating ginagawa niya. Ha? Ano ba nasabi ko? Bakit sabi ni Badong kakampi na kami? Mali yata ako na nasabi. Ano ba nasabi ko? Naku Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. At dahil diyan, inabutan na tayo ng oras.